Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay Global Health Ethics. Marahil marami sa atin na ngayon lang narinig ang topic na ito. Kung kaya, samahan ninyo ako sa isang puntahan na kung saan sabay nating titingnan ang kahalagahan ng Global Health Ethics sa ating kontemporaryong kalagayan. Sa ating talakayan, ang una nating gagawin ay ilalahad natin ang mga sanhi na nagtulak sa pagtatatag ng global health ethics. At ito ay susundan ng pagbibigay ng mga ethical na prinsipyo na ginagamit sa global health. At wawakasan natin ito sa paglalahad ng hinaharap ng global health ethics. Mga sanhi. Nagsimula ang global health ethics mga 60 taon na ang nakakalipas. Ito ay isang tugon sa hamon ng globalisasyon, sa hamon ng di pantay na pag-unlad sa aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan at ng mga bansa, at sa mabilis na pagbabago ng mga teknolohiya that permeated lahat ng aspeto ng ating kontemporaryong pamumuhay. Ang unang sanhi ay globalisasyon. Pero katulad ng globalisasyon, ang mga sakit gaya ng tuberculosis, malaria, hypertension, sakit sa puso, cancer, hika, at iba pa, ang karanasan ng pagkakaroon ng karamdaman at ang adhikaing maging malusog at malakas ang pangangatawan ay walang kinikilalang boundary o hangganan. At kasama nito ang isang katotohanan. Ang katotohanan na kinakabitan tayo ng karamdaman, nakakaranas tayo ng sakit, at sa mga panahon na iyon, higit tayong nangangailangan ng pagkalinga upang maibalik ang dati nating lakas ng pangangatawan. Maaaring marami sa atin ang bihirang magkasakit, pero di natin maitatanggi na meron tayong karanasan kung paano kahirap ang humarap sa karamdaman, ang globalisasyon ng sakit. Pangalawang sanhi, ang kaunlaran bunga ng malayang kalakalan na malinaw na pinatutupad sa ilalim ng globalisasyon ay tinuturing na isa sa may malaking ambag sa patuloy na paglaki at paglawak ng gap sa kalusugan, kayamanan at sa estado ng pamumuhay sa loob ng isang bansa at sa pagitan ng mga bansa. Ayon sa World Health Organization survey, dahil sa umiiral na global economic system, patuloy ang paglipat ng likas at salaping yaman ng mga mahihirap na bansa patungo sa mga mayayamang bansa. At dahil dito, nakikita ang malawak na kaibahan sa yaman at pamumuhay ng mga mayayaman at mga mahihirap na bansa at ng mga mayaman at mahirap na mamamayan sa loob ng kanilang bansa. Sa global health, ang pinakamalaking tinututukan ay ang patuloy na lumalawak na inequity sa kalusugan. Ang health inequity ay ang hindi patas at di makatarungan na access sa mga infrastruktura at resources pangkalusugan. Halimbawa, may isang mahirap na pamilya na may 5 anak. Dalawa sa kanilang anak ay may hika dahil ang kanilang bahay ay malapit sa tambakan ng basura. Isang araw, sabay na hinika at nagka-pneumonia ang 2 bata. Tinakbo ng mga magulang ang kanilang mga anak sa hospital. Pero sa hospital, sila ay hininga ng deposito na di nila kayang ibigay. Luckily, binigyan naman ang magkapatid ng paunang lapat na gamot. Ngunit, kinailangan ng kanilang mga magulang na bumili ng mga mamahaling gamot na sa totoo lang ay di nila kayang bayaran kaagad o bilhin kaagad. At itong senaryo ang siyang naging isa sa mga dahilan ng mas matagal at mas mabagal na paggaling ng mga bata. Sa halimbawang inilahad natin, makikita ang komplikadong interseksyon ng kahirapan, kawalan ng maayos na kabuhayan, tama at disenteng babahay, at kawalan ng pagkakataon na maisulong ang adhikain sa buhay sa kalusugan. At ito ang health inequity.
Ang health inequity ang pagkilala na ang pagtamo ng kalusugan ay nakasalalay di lamang sa pagkakaroon ng malakas na pangangatawan, ngunit ito'y nakabatay sa socio-economic, political, environmental, traditional at cultural factors na mas madalas kaysa minsan ay di patas na naibibigay at natatamasa ng mga tao sa lipunan, lalo na sa mga bansang mahihirap. Pangatlong sanhi, ang pagbabago ng epidemiological patterns at lifestyle sa ating pamumuhay. Noong 1970s, nagsimula ang paniniwala na natapos na ang era ng infectious diseases at nagsimula na ang chronic lifestyle diseases o yung tinatawag nilang non-communicable diseases o NCDs. Ang NCDs ay ang mga sakit na sakit sa puso, cancer, sakit sa baga at diabetes. Ang NCDs na ang tinuring na pangunahing sakit na siyang dahilan ng pagkamatay o kaya'y ang pagbaba ng quality of life ng mas nakararaming mga tao. Sinasabi na ang pagtaas ng mga kaso ng NCD sa buong mundo ay maiuugnay sa pagbabago ng lifestyle ng mga tao gaya ng paninigarilyo, may pagkain ng masustansyang pagkain, kawalan ng ehersisyo, at iba pang mga katulad ng pagbabago sa ating pamumuhay dahil daw sa pagtaas o pag-unlad na ating dinadanas. Ngunit ngayon may bago na namang shift 'no, tandaan natin na tayo ay muling dumadaan 'no, sa isang epidemiological shift na kung saan ang infectious diseases katulad ng COVID-19 at ang pananatili ng NCDs bilang pangunahing sakit na ating nararanasan ay sabay nating kinakaharap. Itong bagong kondisyon ay tinuturing na double burden of diseases. Isa pang halimbawa na tinitingnan sa epidemiological shift ay ang patuloy na pagdanas 'no, ng kahirapan ng mas nakararaming tao. Tandaan natin may konteksto raw tayo ng pag-unlad. Ngunit hanggang ngayon, 3 bilyon na tao sa buong mundo ang patuloy na nabubuhay sa 112 pesos or $2 araw-araw. Ganoon din sinasabi nila, 2 bilyong tao ang walang access sa malinis na tubig at mga esensyal na medisina. Epidemiological shift and change in lifestyle. Ang panghuling impetus o sanhi ng pagtatag ng global health ethics ay ang mabilis na pagbabago at pagpapalit sa teknolohiya. Sa konteksto ng health technology, ang mabilis na pagdevelop ng mga machines o health machines at gamot ang isa sa mga dahilan kung bakit may mas mahabang lifespan ang mga tao sa ngayon at meron ding mas mataas na quality of life. Pero kung titignan ng mas malalim, may malaking pagkakaiba ang haba ng buhay ng mga mamamayan sa mayamang mga bansa kumpara sa mga mahihirap na bansa. Halimbawa, kung ang haba ng buhay sa Japan ay umaabot ng 80 to 85 years old, ilang bansa sa Africa, ang haba ng buhay ay nasa 40 years old lamang. Isang halimbawa pa ay sa global na gastos sa larangan ng medical research, 90% ng gastusin ay ginagamit sa 10% lang ng global burden of diseases. At kadalasan, ito ay yung sinatawag nilang diseases associated with poverty. Ang mga impetus na ito ang siyang naging batayan ng global health. At ito ay dahil sa ang kalusugan ay kinokonsidera bilang isang karapatan. Ganoon din naman, makikita natin ang pananaw na sa global health, ang issue ng kalusugan at pananatiling malusog ay di lamang individual na problema at adhikain, kundi ito ay isang global community ethos na komplikado at nakaugat sa iba pang dahilan at estado ng lipunan, ng bansa at ng mundo.
Sa ganitong kalawak na pagtingin ng kalusugan, ang global health ethics ay naglatag ng mga ethical na prinsipyo na tumatawid sa mga hangganan, borders na ating nilikha, bungsod ng ating pagkakaiba. Ang mga ethical na prinsipyo ng global health. Una, respeto sa lahat ng tao. Isa ito sa fundamental na ethical na prinsipyo na isinusulong sa global health ethics. Ang ating pagkakaiba-iba ng kulay, relihiyon, paniniwala, estado sa buhay, kasarian, napag-aralan, edad, at iba pang mga kondisyon na nagpapatibay sa pagtingin na tayong ay iba ay di nag-aalis sa katotohanang tayong lahat ay tao. Tayong lahat ay tao. At ang ating pagiging tao ay ang pumon na batayan ng ating pagrespeto sa isa't isa. Pangalawa, solidarity, pagkakaisa. Lahat tayo ay nakakaranas ng vulnerability at sa gitna ng ating pagdaan sa mga problema at issue sa national at macro level, ang kolektibong pagkilos ang isa sa mga matibay na batayan upang ating matugunan at malunasan ang problema ng kahirapan, health inequity, at iba pang katulad nito. Pangatlong prinsipyo, kalayaan. Kalayaan sa mga bagay na pumipigil sa atin upang ating matupad ang ating mga adhikain sa buhay at kalayaan na matugunan ang ating mga pangangailangan upang makapamuhay tayo ng may dangal at integridad. Pang-apat, karapatang pangtao, responsibilidad at pangangailangan. Kilalanin at igalang ang karapatang pangtao. Tayo ay may responsibilidad na bigyan ito ng realidad at puwang sa lipunan habang pinupunan ang ating mga pangailangan upang tayo ay makapamuhay ng may dignidad. At panghuli, interdependence. Ito ay ang pagkilala na tayo di nabubuhay para lang sa ating sarili. Tayo ay magkakaugnay. Kailangan natin ang isa't isa upang ating maisulong ang makataang pamumuhay para sa mas nakararaming tao. Ang hinaharap. Sa kontekstong ito, ang global health ethics ay patuloy na humahanap at gumagawa ng mga paraan upang magkaroon ng mas malalim at mas matibay na pakikilahok ang civil society upang magkaroon ng sustainable na kalusugan, pag-unlad, at pamumuhay ng may dangal ang mas nakararaming tao sa buong mundo habang patuloy ang paghahanap ng mga prinsipyo na mas maaaring gamitin gabay sa paggawa ng polisiya na makatutulong upang mabawasan ang pagkakapantay-pantay sa maraming aspeto ng kontemporaryong buhay sa loob ng isang bansa at sa pagitan ng mga bansa. Ito ang hamon ng global health ethics, ang patuloy na paghahanap ng paraan upang magkaroon ng mas pantay at mas may dangal na pamumuhay sa kontemporaryong lipunan. Maraming salamat.